Sa video na to ay magre-repair tayo ng double barrel BSR-10 kasi nag-slam fire na siya o yung hindi nakakasa. Isa sa dahilan ng pagkakaroon ng slam fire ng isang sniper rifle lalo na ang double barrel BSR-10 ay ang piston sear niya na naupod na. Papalitan natin siya ng military action na piston sear. Ito ay gawa sa metal kaya siguradong matibay na. At ang una natin gagawin ay i-remove natin yung magazine niya for safety purpose na rin. Pagka-remove natin ng magazine, kumuha naman tayo ng Allen wrench at tanggalin natin yung Allen bolt dyan. Tatanggalin natin yung buttstock para mabuksan natin yung trigger assembly niya. Pagkayari natin tanggalin yung isang Allen bolt, dito naman tayo sa may bandang harapan na Allen bolt para mapaghiwalay natin ng tuluyan yung kanyang buttstock. Pag naluwagan na nga natin yung dalawang Allen bolt na yan, matatanggal natin yung buttstock na. Tapos ang susunod, yung trigger guard naman yung tatanggalin natin. Isang tornilyo lang yan, luluwagan nyo. Tapos pag maluwag na, pwede nyo natanggalin yung trigger guard nyo. Pagkayari ng trigger guard, yung spring guard stopper naman yung tatanggalin natin. Kailangan natin gumamit yan ng flat screw, tapos pupukpukin natin para matanggal natin yung spring guard stopper nya. Pag natanggal natin sa pagkakalaki yung spring guard stopper nya, dudukutin na lang natin yan gamit yung daliri natin. Madali na lang tanggalin yan. Pagkayari ng spring guard stopper, dito naman tayo sa dalawang tornilyo ng trigger assembly. Bali, dalawang tornilyo yung kailangan natin tanggalin para matanggal natin ng buo yung trigger assembly nya. Ayan naman yung piston sear na kailangan natin palitan. Hindi kasi gawa sa metal yan, kaya madaling napupudpud na nagiging dahilan para magkaroon ng slam fire yung BSR-10 nyo. Bubuksan na natin yung trigger assembly nyo. Meron nga palang 4 na tornilyo yan. Kailangan baklasin nyo yan para mabuksan nyo ng buo yung trigger assembly nyo. Bali, yung piston sear na lang mismo yung kinuha natin galing sa military action na piston sear. Hindi na natin kinabit yung buong housing. Kasi kapag yung buong housing ng military action yung pinalit natin, kailangan pa natin i-modify kasi mas mataba yung housing ng military action na piston sear. Kailangan pa natin i-grind. Dahil naman yung piston sear lang yung kailangan natin, kaya yung piston sear na lang na kinabit natin. All goods naman yan, matibay naman yan. Kasi yung piston sear lang naman yung nauupo dyan, kaya yung military action na piston sear na lang yung kinuha natin at hindi na yung buong housing niya. At dahil okay na nga yung buong trigger assembly natin, ikapit na natin unti-unti yung 4 na tornilyo na tinanggal natin kanina. At buuin na natin siya paunti-unti. Ibalik na natin yung trigger assembly niya. Kung ano yung nahuli natin itanggal, ayun yung una natin ikakabit ngayon. Ibalik natin yung dalawang tornilyo ng trigger assembly, tapos pagkayari niyan yung spring guard stopper naman yung ibalik natin. At dahil nakakasigurado na nga tayo na okay na yung unit natin, ibalik natin unti-unti yung mga binaklas natin. $496.2. $494.5. $496.6. Napaka-powerful na ulit ng double barrel sear.